Hindi na ba kayang mag-adjust ni Nenita sa buhay sa bukid? Sa isang video, binisita ni Sir Edito si Nanay Lorna sa bukid. Nasabi kasi ni Nanay Lorna na mag-uuling sila roon. Pinutol nila ang mga kahoy sa kanilang uma at ginawang uling para hindi masayang. Kaya naman, nagdala si Sir Edito ng chainsaw para makatulong. Natamba na raw ang mga kahoy kaya kailangan ng putulin ang mga ito upang lumanas ang taniman ng palay at gulay ni Nanay Lorna. Bago pa man mapabilang si Sir Edito sa PB team at makilala ni Sir Paul, ang trabaho niya talaga ay pumutol ng kahoy. Hanap buhay niya yun noon, pero tumigil siya mula nang ma-feature siya sa vlog. Medyo matagal na raw siyang hindi nakahawak ng chainsaw, kaya subok muna ngayon kung marunong pa siya. May dala rin sina Sir Edito na tinapa, tuyo, at bigas para doon na sila magluto, para hindi na mamroblema si Nanay Lorna kung anong ipapakain sa kanila sa pananghalian. Habang naglalakad, napansin ni Sir Edito ang magagandang lupaing na daanan nila na pagmamay-ari ng mga Bisaya. Kahit masukal at maraming punong kahoy, may mga pananim pala sa ilalim gaya ng kakao, niyog, at avocado. Napahanga si Sir Edito at sana raw ay tularan ito ng kapwa niyang mga katutubo, yung may diskarte sa pagtatanim ng pangmatagalan. Aniya, kadalasan sa mga katutubo ay palaipat-lipat ng trabaho, kaya wala silang masyadong permanenteng tanim o hanap buhay na pangmatagalan. Pero hindi naman daw lahat ay ganoon. Meron na ring mga katutubo na nakapag-aral, marunong na at may diskarte na rin. Aminado si Sir Edito na ang tatay niya mismo ay hindi rin marunong ng mga ganoong sistema, pero naiintindihan niya dahil wala naman itong alam noon. Nakarating na sila sa uma ni Nanay Lorna, at masaya si Sir Edito na makita ang mga palay na tinulungan niyang itanim noong nakaraan, malalaki at maganda na ang tubo. 5 buwan na lang, maari na itong anihin. Nagpasalamat si Nanay Lorna sa pagbalik ni Sir Edito para tumulong muli. May usapan kasi sila noon na tutulungan ni Sir Edito si Nanay Lorna sa uma, bilang pasasalamat dahil tinulungan din siya nito noon sa sariling taniman. Tamang-tama raw ang timing dahil wala pa si Sir Paul, kaya sila muna ang magtutulungan. Kailangang linisin ang buong uma para mas maayos ang tubo at ani ng mga palay. Ngayon, si Nanay Lorna na lang mag-isa ang nagtatanim at nag-aalaga sa kanilang taniman, pero kinakaya niya ito. Pinalakas naman ni Sir Edito ang loob niya at sinabing magtiwala lang sa Diyos, siya ang gagawa ng paraan para sa ating mga problema. Sana raw ay masaganang ani ang makuha nila. Dagdag pa ni Sir Edito, kapag nagkapera siya, plano niyang tulungan si Nanay Lorna sa pag-aani para mas mapabilis at agad nilang makita ang resulta. Gusto ni Nanay Lorna na matapos agad ang anihan para makauwi na siya dahil malapit na ang pasukan. Si Nenita kasi ay nasa bahay ng kanyang kapatid at hindi nasanay sa buhay sa bukid. Sinubukan daw ni Nanay Lorna na isama si Nenita sa bukid, pero hindi pa man inabot ng gabi ay bumalik na ito sa taas dahil hindi sanay sa bukid. 3 taon kasing nanirahan si Nenita sa Maynila, kaya ayon kay Sir Edito, hirap na itong i-adjust ang sarili sa simpleng pamumuhay sa probinsya. Kaya naman nagmamadali si Nanay Lorna na matapos ang anihan upang makauwi na at mabantayan si Nenita sa kanyang pag-aaral. Marjorie at Erna, enrolled na sa bago nilang school. Nasa bahay ni Tita PB Love si Kuya Toy para samahan sina Erna at Marjorie magpa-enroll sa bago nilang paaralan, ang Mark Israel Bernos Memorial High School. Ready at excited na ang dalawa sa panibagong yugto ng kanilang pag-aaral, bagong school, bagong classmates, at bagong friendships. Kahit may konting kaba, may kasabayan naman sila mula sa dating school. 3 sa mga dati nilang kaklase ang lumipat din dito, kaya't masaya sila at baka maging magkaklase ulit sila. Samantala, sina Irene at Dolly ay naghahanda na rin para sa kanilang entrance exam sa June 25. Abala sila ngayon sa pagre-review at pagre-research para sa exam. Pagdating sa school, medyo mahiyain pa sina Erna at Marjorie. Gusto sana nilang magpahuli sa paglakad, pero pinona sila ni Kuya Toy para matuto silang mag-asikaso ng requirements sa bago nilang school. Turo daw ni Tita PB Love, guide lang ni Kuya Toy ang dalawa pero hayaan silang matutong maglakad ng sarili nilang papers. Matapos ang enrollment, sumabak agad sila sa Brigada Eskwela. Hindi kasi naka-attend si Kuya Toy ng orientation kahapon kaya hindi niya alam na unang araw na pala ng brigada ngayon, sakto sa araw ng kanilang pag-enroll.
Nag-aalala naman sina Erna at Marjorie na baka hindi sila magka-section. Pero ayon kay Kuya Toy, okay lang daw yun. Pinaliwanag pa niya na hindi habang buhay ay magkasama sila, kaya ngayon pa lang ay kailangan na nilang matutong mag-explore. Cuatro Marias at Tito Herns, binisita si Jepoy. Bumisita sina Tito Herns, Mylene, Russell, at Zinia kay Kuya Jeffrey sa bahay ni Sir Paul sa Laguna. Kumustahan agad ang naging usapan, at tinanong ni Tito Herns si Jepoy kung nalungkot ba ito na hindi siya nakasama sa pag-uwi nila sa probinsya ng Mindoro. Sagot naman ni Jepoy, ayos lang daw sa kanya at wala naman siyang problema sa hindi pagsama. Nagpasalamat si Jepoy kay Tita Jasmine na siyang nagbigay sa kanya ng laptop. Malaking bagay ito para kay Jepoy, dahil noon ay pinapangarap lang niyang magkaroon ng laptop na magagamit sa kolehiyo. Nangako siya na pag-iigihan pa lalo ang kanyang pag-aaral. Sumang-ayon si Tito Herns na mas kailangan ng pagbutihin ni Jepoy ang kanyang pag-aaral dahil halos kumpleto na siya sa gamit. Tinuruan naman ni Mylene si Jepoy kung paano gamitin ang laptop, dahil may laptop din si Zinia na minsan ay ginagamit din nila Mylene at Russell, kaya alam na nila kung paano ito gamitin. Umaasa silang balang araw ay magkakaroon din sina Mylene at Russell ng sarili nilang laptop. Ayon kay Jepoy, kapag nag-college na sina Mylene at Russell, mas mahalaga na ang laptop kaysa cellphone. Lahat kasi ng kailangang materyales para sa kanilang kurso ay maaring ma-access dito, lalo na kung kursong education ang kukunin nila. Ikinwento rin ni Jepoy na sa kanilang paaralan sa Davao, TV na ang ginagamit ng mga guro sa pagtuturo, hindi na blackboard. Nagulat si Mylene at sinabi na sa kanila ay blackboard pa rin. Ipinaliwanag ni Jepoy na maaaring iba ang kalagayan sa lugar nila Mylene. Minsan din daw, nagbibigay ng libreng TV ang gobyerno, pero ayon kay Mylene, may pagkakataong mismong mga guro ang bumibili gamit ang sariling pera, lalo na't hindi naman palaging may donasyon ng gobyerno. Nagkaroon ng masayang debate sina Jepoy at Mylene tungkol sa TV sa paaralan, sobrang saya tingnan nilang dalawa. Sina Mylene at Russell ay nasa grade 9 pa lamang, at sabi ni Jepoy, basic pa lang ang mga tinuturo sa level nila. Sa grade 10 at 11 ay medyo mahirap na, kaya kapag grade 12 o college na, kailangan na talaga nila ng laptop. Mahirap na talaga pag college. Kaya trust yourself, and God, dagdag pa niya. Biniro naman ni Tito Herns si Jepoy kung dadalhin na ba nila ang laptop nito. Sagot ni Jepoy, kung gusto daw ni Mylene ay handa siyang ipahiram ito. Akmang babuhitin ni Mylene ang laptop at nagbiro na baka maiyak si Jepoy. Pero natatawang sagot ni Jepoy, bakit naman ako iiyak? May gitara pa naman ako. Hindi naman nagpahuli si Russell at biniro rin ang kuya niya na isasama na rin nila ang gitara, tawanan na lang silang lahat. Sinubukan naman ni Mylene gamitin ang laptop ni Jepoy at halatang bihasa na siya. Ayon kay Tito Herns, pwede bang gamitin ni na Mylene at Russell ang laptop ni Jepoy? Pumayag naman si Jepoy, basta't huwag lang sirain dahil baka magalit si Tita Jasmine. Sabi ni Mylene, masaya siya para kay Jepoy dahil may laptop na ito para makatulong sa kanyang pag-aaral. Kung sakaling may hindi siya maintindihan, madali na lang i-research. Alam nilang kailangang mag-adjust si Jepoy dahil bago pa lamang siya sa college life. Sang-ayon din si Jepoy at ikinwento niya na sabi ng teacher niya, before ka makipag-socialize sa iba, mag-observe ka muna. Bago ka makipag-usap o magtanong sa kaklase mo, mas mabuting magmasid muna. Dagdag niya, hindi raw tama na ang dati nang naruroon ang mag-a-adjust para sa bagong dating, dapat ang bagong solta ang mag-adjust.